Dito sa South Korea, yung mga tao kusang naghuhubad ng sapatos o ng tsinelas para lang maglakad sa putikan. This is Vans! Akala mo ba marumi lang yung daan na to? Hindi. Isa ito sa mga kakaibang bagay na unang beses kong nakita dito sa South Korea. Ang tawag dito ay Wangtot-kil. Ang Wangto ay nangangulugang yellow earth o dilaw na lupa. Ang kil naman ay daanan. So, ang Wangto-kil ay daanan na putikan or daanan na dilaw na lupa. Sa unang tingin, parang simpleng putikan lang siya. Pero ang totoo, espesyal na lupa ang ginamit dito. Matagal na itong tradisyonal o bahagi ng kultura ng mga Koreano. Naniniwala kasi sila na kapag naglalakad ng ganitong nakapaa sa ganitong lupa, nakakatulong makapag-relax at makalayo sa stress pansamantala sa dulot ng araw-araw. Kaya tuwing summer ay marami kang makikitang mga bata, matatanda at mga nagtatrabaho na naglalakad-lakad dito. Isa rin sa dahilan bakit patok ito dito sa South Korea dahil nga mahilig sila sa mga outdoor activities na pwedeng gawin ng libre. Walang entrance fee, walang monthly membership. Ang iniisip ko dito kung madali bang maglinis ng paa. Ayos na ayos to bilang healthy outdoor activities. Nakapag-relax ka na, nakapag-exercise ka pa, at nakapaglaro ka pa sa putikan. Minsan, hindi naman natin kailangan ng mamahaling bagay para makapag-relax at makapag-exercise. Naalala ko nung mga bata pa tayo, pag naglalaro tayo sa putikan, pinapagalitan tayo ng mga magulang natin. Samantalang dito sa South Korea, gumawa pa talaga sila ng daanan na mahaba para lang makapaglaro ka sa putikan. So maghugas na tayo ng paa, tingnan natin kung madali lang ba siya matatanggal. Madali lang pala siyang matanggal kasi meron ding pressure yung tubig. Tapos yung putik, malambot lang, madali siyang ma-wash out. Bawal pala yung may alagang aso dito. Tapos dapat ay nakapaa ka lang talaga. Keep safe!